kami ng update tungkol po dito sa luxury vehicles na iniuugnay sa mga diskaya na may koneksyon dito sa flood control scandal. Tama po ba? Fully disposed na po itong 13 diskaya vehicles at magkano po ang inabot na kita ng BOC dito? Tama po. Yung pong 13 na galing sa Diskaya, pinagbili po natin sa pamamagitan po ng open bidding. So, naibenta na po yan ng more than 200 million pesos. So, bakit linawin ko lang meron pa hong 8 sasakyan na itinurn over naman po namin sa BIR para mahabol pa rin yun bilang asset po ng Diskaya na maaari pa rin hong kinin ng pamahalaan dahil po kino-question nga po nating lahat kung saan nanggaling yung pinambili po doon. Kailang ibang proseso po yun. May 8 pong Diskaya cars na nasa BIR at yung 13 naman po na nasa amin, ayan po ay nasubasta na po natin. Commissioner, para lang din po mas malinaw sa publiko, yung sinasabi niyo pong 8 sasakyan na na-turn over sa BIR, pero before, nasa sa inyo po yun at bakit po kailangan pong i-turn over ito sa BIR? Ganun po. Literally po, nandun po yun sa naalala natin, building na parang bahay din po ng Diskaya. Pinaghiwalay po natin yung mga sasakyan na talagang mali ang dokumento at ang pinagbayaran, kitang-kita namin na mali din. Yung po yung 13 na inisyohan ko po ng tinatawag na warrant of seizure and detection, na warrant of seizure and detention na ibig sabihin mapapasa BOC po yung yung pag-angkin doon habang sinusubasta po natin. Kasi yung malinaw na smuggled po yun. Yun naman pong natitira sa sasakyan na kinakailangan natin padala sa BIR, yun naman po yung mga nabili naman po nila doon sa mga tinatawag po accredited na mga kumpanya doon sa ADBID at yung organization po na kumbaga malaking organization po yun at tama po yung mga papel noon. At yung pinagbayaran naman po ay may presumption of regularity na nasa sang-ayon naman po sa dapat nilang bayaran. Kaya lang, ang question po doon, hindi po yung smuggled, alam natin, yun po ay binili nila sa ABID at Campi. So balit, again, kino-question po ng pamahalaan kung paano po nila napondohan yung pagbili po nila doon sa mga sasakyan na yun. Kaya kailangan po ng proseso ng BIR, hinahabol po nila yun bilang posibleng isa sa mga assets nila na pwede natin kunin. Magkano po yung total ng halaga na nandun sa BIR ngayon, yung 8 sasakyan? Di ko po, ihahabol ko po sa yung detalye nung nasa kanila po. Yung sa amin lang po yung nasa akin na yung pinagbilhan. Ko po 114,744 million pesos po. Pinapagbenta. Sorry po, naisama ko yung Bugatti kasi. Naibenta namin ng tigwa 100 million yung 200 million yung Bugatti na dalawa. So wala na din po sa inyo yung Bugatti. So pero dito sa Diskaya, tama po 114 million pesos in total yung pagkakabenta dito ng gobyerno dun sa 13 Diskaya cars na malinaw, ang sabi nyo nga po, malinaw na smuggled, walang maayos sa dokumento. Yun pong 8 na nandun sa BIR chine-check pang maigi kung anong gagawin. Ganun po. Paano po ang ugnayan nyo sa last na usap nyo po with BIR? Anong plano dun sa 8 kotse na inililink pa rin po sa mga Diskaya? So, iba po yung proseso ng BIR sila na po talagang bahala po doon. Subalit pag may mga kailangan silang dokumento from the BOC, of course, ibinigay na namin sa kanila lahat po yon. Wala naman po silang hinihiling pa pong mga karagdagang mga dokumento. Pero yung proseso na po nila for future proceedings din po yun. BIR na po ang bahala talaga ron. At naniniwala naman po ako, doon din tutungo yan makukuha din po yan ng BIR. And then kung paano nila ililiquidate yan, gawing cash, nasa BIR na po yun. Oo. Sir, ito po mga high-end cars din, yun na iwan sa BIR? Tama po. Magkaka-level po yan yung magkaka-level po yan, mga high-end cars, yung mga Rolls Royce, Bentley, Sequoia, Navigator. Meron po silang nasa BIR po. At saka para lang din po mas malinaw sa publiko, ito pong 114 million pesos sa pinag-uusapan natin, once remitted po sa Bureau of Treasury, may specific government fund po ba na pupuntahan yun? Saan po mapupunta yun? Magiging kasama na po yung nakabuong pondo ng gobyerno. Sila na po ang bahala. Ang gobyerno po natin, maalala po natin, meron tayong budget process, yung GAA na tinatawag.
Yan po yung idinidisenyo po sa pamamagitan po ng mga hearings sa Kongreso. So doon na po yun, magiging common fund na po yan. Wala pong particular na kung saan pwedeng gamitin po yan. Magiging common or general funds na po yan ng pamahalaan.